Ang pagkaing Pilipino ay patuloy na nagbabago kasabay ng pagunlad ng mga lokal na korporasyon na nagdala ng mga modernong produkto sa bawat tahanan. Isa sa mga pinakatampok na pangalan sa industriya ng processed meat sa bansa ay ang Swift, partikular ang kanilang sikat na produktong Swift Mighty Meaty Hotdogs. Ang tatak na ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay at kultura ng mga Pilipino, lalo na noong huling bahagi ng ika-20 siglo kung kailan narating ng tatak ang rurok ng tagumpay dito. Ang kasaysayan ng tatak ay opisyal na nagsimula sa ilalim ng pamamahala ng RFM Corporation, isang malaking kumpanya sa Pilipinas na itinatag noong 14 Oktubre 1957 bilang Republic Flour Mills Incorporated. Ang pamilyang konsepsyon sa pamumuno ng kilalang negosyanteng si Salvador Araneta at kalaunan ay pinamahalaan ni Jose Concepcion Jr. at ng kanyang anak na si Jose Maria Concepcion III, ang orihinal na nagmay-ari at nagpatakbo ng kumpanyang naglunsod sa tatak. Ang produksyon ng mga produktong karne ng kumpanya ay nakasentro sa kanilang malaking meat processing plant na matatagpuan sa Cabuyao, Laguna. Noong dekada 70 at 80, nagpa siya ang korporasyon na palawakin ang kanilang negosyo mula sa paggiling ng harina patungo sa industriya ng livestock at processed meat. Sa pamamagitan ng kanilang meat division, binuo at pinakilala sa publiko ang produktong nakilala bilang Swift Mighty Meaty Hotdogs upang makipagkumpetensya sa mga naglalakihang tatak ng hotdog na namamayagpag na sa merkado ng Pilipinas noong panahong iyon. Sumikat ang produktong ito sa Pilipinas dahil sa kombinasyon ng agresibong marketing, abot kayang presyo at angkop na lasa para sa mga lokal na mamimili. Noong dekada 80 at 90, naglunsad ang kumpanya ng mga patalastas sa telebisyon at radyo na gumamit ng mga sikat na personalidad at mga nakakatuwang jingle na madaling tandaan ng mga bata. Ang lasa nito ay sadyang ginawang swak sa panlasang Pilipino na may katamtamang tamis, lambot at kaakit-akit na pulang kulay na naging pamantay ng hotdog sa bansa. Bukod dito, ang kanilang strategiya ng mag-alok ng iba't ibang laki tulad ng regular, jumbo at cheese dog sa mas mababang presyo kumpara sa kanilang pangunahing kakumpetensya ay nagbigay daan upang maging paborito ito ng masang Pilipino. Ang produkto ay naging madalas na handog sa mga pagtitipon, partikular sa mga kaarawan ng mga bata at naging pangunahing baon sa paaralan dahil sa kadalian ng paghahanda nito. Ang isang pinakamalaking salik sa pagpapatanyag ng tatak sa buong bansa ay ang pagkakaroon nito ng sariling koponan sa Philippine Basketball Association o PBA. Pumasok ang prangkisa ng RFM Corporation sa liga noong 1990 bilang isang expansion team. Ginamit ng kumpanyang koponan bilang isang pangunahing instrumento sa marketing, kung saan ipinangalan ang koponan sa kanilang mga produkto tulad ng Diet Sarsi, Sunkiss, Pop Cola at ang pinakatanyag na Swift Mighty Meaty Hotdogs. Sa ilalim ng pamumuno ng batikang coach na si Yang Giao at sa tulong ng mga sikat na manlalaro tulad ni Vergel Meneses, Nelson Asaitono at ang pambihirang import na si Tony Harris, ang koponan ay nagwagi ng kabuuang 4 na kampyonato sa liga. Ang tagumpay ng koponan sa basketball ay direktang nagsalin sa pagtaas ng benta at katanyagan ng produkto dahil ang pangalan nito ay gabi-gabing naririnig ng milyong-milyong Pilipinong manonood ng mga telebisyon. Sa kabila ng malaking tagumpay na ito, unti-unting nalaos at nawalang ningning ng tatak sa paglipas ng panahon dahil sa matinding kompetisyon sa merkado at pagbabago ng prioridad ng kumpanya. Ang Pure Foods Tender Juicy Hotdog na pagmamayari ng San Miguel Pure Foods Company Incorporated ay nagpanatili ng napakalakas na hawak sa merkado sa pamamagitan ng mas malalaking budget sa advertismo at mas malawak na sistema ng distribusyon. Kasabay nito, ang pag-usbong ng iba pang abot kayang tatak tulad ng CDO Idol Cheese Dog ay nagbunga ng pagkabahagi ng atensyon ng mga mamimili. Dahil sa pagbaba ng kita sa meat division at ang pagtaas ng gasto sa operasyon, nagpa siyang pamunuan ng korporasyon na ito ng kanilang puhunan at pansin sa mga produkto kung saan sila ay nagdodomina, partikular sa Selecta Ice Cream na kanilang joint venture kasama ang Unilever at sa Fiesta Pasta. Ang pagkawala ng koponan sa liga ay naging opisyal noong taong 2001 dahil sa isang malaking desisyong pangkabuhayan ng korporasyon. Noong panahong iyon, ang operasyon ng isang koponan sa basketball ay nangangailangan na ng napakalaking pondo para sa sweldo ng mga manlalaro at mga gastusin sa advertismo na hindi matustusan ng kita ng kumpanya. Dahil dito, napagkasunduan ng pamunuan ng korporasyon na ibenta ang kanilang buong prangkisa sa PBA sa kumpanyang Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated sa halagang tinatayang nasa 150 milyong piso. Ang transaksyong ito ang formal na nagtapos sa pag-iral ng koponan sa liga at nag-alis sa tatak sa sirkulasyon ng palakasan sa bansa. Ang pagkawala ng exposure sa telebisyon sa pamamagitan ng basketball ay nagdulot ng malaking bawas sa popularidad ng produkto sa kamalayan ng publiko. Ang pinakamalaking pagbabago sa istruktura ng pagmamayari ng tatak ng hotdog ay naganap noong taong 2012. Noong 17 ng Oktubre 2012,
Formal na isiniwalat ng RFM Corporation sa Philippine Stock Exchange na ibinenta na nila ang kanilang buong Swift branded meat business sa Century Pacific Food Incorporated na pagmamay-ari ng pamilyang Po. Ang transaksyon ay nagkakahalaga ng kabuang 850 million pesos na sumasaklaw sa paglipat ng karapatan sa tatak, mga kagamitan sa pagpoproseso ng karne, pati na rin ang mga natitirang hilaw na materyales at inventaryo ng mga tapos na produkto. Gayunpaman, hindi kasama sa bentahan ng mismong gusali at planta sa Cabuyao, Laguna na pinanatili na nagbenta para sa produksyon ng kanilang iba pang mga produkto. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng bagong may-ari na palawakin ang kanilang portfolio mula sa mga dilatang isda patungo sa industriya ng karne. Sa kasalukuyang merkado ng Pilipinas, ang tatak ay nasa ilalim na ng pamamahala ng Pacific Meat Company Incorporated na isang subsidiary ng Century Pacific Food Incorporated. Bagamat hindi na ito ang nangungunang tatak sa bansa tulad noong dekada 90, napanatili nito ang posisyon bilang isang kilalang tatak na nag-aalok ng halaga para sa pera o value for money. Sa ilalim ng pamamahala ng mga kapatid na Po, ang produkto ay muling ipinasok sa mga pangunahing supermarket at mga lokal na pamilihan sa pamamagitan ng mas pinababang presyo upang makaakit sa mga pamilyang naghahanap ng murang alternatibo sa mga mamahaling hotdog. Ang distribution nito ay sinabay pa sa ibang mga sikat na produkto ng kumpanyang tulad ng Argentina at 555 upang masiguro na mayroon silang sapat na espasyo sa mga estante ng mga tindahan sa buong bansa. Ang kasalukuyang kalagayan ng produkto ay nagpapakita ng isang matatag ngunit limitadong bahagi ng merkado kung ikukumpara sa mga higante ng industriya. Gumagamit ang kasalukuyang pamunuan ng mga modernong estratehiya sa marketing sa pamamagitan ng mga digital platform at mga promosyon sa mga retail store upang mapanatili ang interes ng mga bagong henerasyon ng mamimili. Ang produkto ay nakafocus na ngayon sa pagiging isang praktikal na pagpipilian para sa pang-araw-araw na pagkain ng mga pamilyang Pilipino, habang iniiwasan ang pakikipagtagisan sa mga mamahaling premium brand. Ang katayuang ito ay nagbibigay daan sa korporasyon na mapanatili ang produksyon na may katamtamang kita ng hindi nangangailangan ng napakalaking gastusin sa mga tradisyonal na patalasta sa telebisyon. Ang kasaysayan ng Swift Mighty Meaty Hotdogs ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang tatak ay maaaring maglakbay sa iba't ibang yugto ng tagumpay, pagbabago ng pamamahala at muling pagpoposisyon sa merkado. Mula sa pagsisimula nito sa planta sa Cabuyao, Laguna sa ilalim ng pamilyang Concepcion, hanggang sa marating nito ang rurok ng katanyagan sa pamamagitan ng 4 na kampyonato sa liga ng PBA na ititak ito sa kasaysayan ng kulturang popular ng bansa. Ang paglipat ng pagmamay-ari nito sa Century Pacific Food Incorporated noong taong 2012 ay nagpatuloy ng mga tatak ng pagkain ay maaaring magpatuloy sa pamamagitan ng tamang estratehiyang pangkabuhayan at pag-angkop sa kakayahan ng mga mamimili. Sa huli, ang paglalakbay ng tatak na ito ay nagpapakita na ang lasa at alaala ng isang produkto ay nananatili sa kamalayan ng mga Pilipino, habang ang industriya sa likod nito ay patuloy na sumasabay sa agos ng modernong kalakalan. Swift. Just like our family, more and more are enjoying world-class delicious hot dogs from Swift. Affordable pa. Let's get together with Swift.